Ray, pwede ba? Huwag kang masyadong dumikit sa akin. Baka mamaya, ibang iisipin ng mga tao dito. Ang sabi ko sa best friend ng asawa ko. Nasa bus kami that time at nasa syudad kami. Siksikan yung mga tao na halos hindi na makakalusot ang hangin sa dami ng mga tao. Ang OA mo naman, Mila. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang mga nakasakay ngayon dito? Sa tingin mo ba, kagustuhan ko din yung ganito? Kahit ayaw ko, ano bang magagawa ko? Huwag ka kasing mag-isip ng hindi maganda. Isipin mo na lang, ako yung asawa mo. Joke lang, di bale? Konting tiis na lang, malapit na tayo. Ang sagot naman nito. Sa mga sinabi niya, gusto ko pa sanang sumagot noon. Kaya lang, nagtitinginan na yung mga tao sa aming paligid. Kaya, mas minabuti kong manahimik na lang. At sa aking pananahimik, dito ko na unti-unting naramdaman ang kakaibang bukol sa aking likuran. At yung bukol na yun, saktong-sakto pa naman sa aking puwetan. Hindi ako bagong panganak. Alam na alam kong may nabubuhay na sa aking likod. At yun ang nagpapatunay na lalaking lalaki ang best friend ng mister ko. Hindi na ako mapakali nung naramdaman ko yun. At para na akong nakokuryente na hindi ko maintindihan. Hindi ko maipaliwanag kung ano nga ba ang kumikiliti sa aking pagkababae. Sa tuwing gagalaw ako, lalo lang niyang dinidikit at talagang sinasadya pa niyang iparamdam sa akin yun. Pasimple kong kinurot ang hita niya. Nilingon ko siya. Sabay sabing, umusog ka nga konti. Ano ka ba? Kanina ka pa ha? Ang bulong ko. Pwede ba? Mila, huwag kang malikot. Nakakaya sa mga tao sa likod ko. Ang sagot naman niya, sabay kindat. Sobrang napakapilyo at babaero si Ray. Kaya takot ako sa pwede niyang gawin. O di naman kaya, may binabalak siyang hindi maganda laban sa akin. Best friend niya ang asawa ko mula nung high school pa lang sila. Kaya malaki ang tiwala ng asawa ko sa kanya. Lalo na at nasa ibang bansa siya. May asawa naman nun si Ray, pero hindi na niya natiis ang makisama sa kanya. Kasi nga naman, hindi marunong makontento sa isang babae. Gusto niya, paiba-ibang potahe ang kinakain niya. Natakot ako dahil magkapit-bahay lang kami. At halos araw-araw na siya sa bahay namin. Kung ano-ano ang nasa isip ko noon. Nung tinapik ni Ray ang balikat ko. Mila, baba na, nakarating na tayo. Ang sabi nito. Ay, oo nga no. Tara na, baba na. Ang sagot ko naman. Taxi, ang sigaw ni Ray. Nung nakababa na kami mula sa bus. Boss, saan po kayo? Pupunta niyan, ang tanong ng driver ng taxi. Boss, bago lang kami sa lugar na to. Baka may alam kang pwedeng matutuluyan, ang tanong din ni Ray sa driver ng taxi. Naku boss, marami. May alam akong magandang lugar, tahimik doon, at bagay sa inyo ng misis mo, ang nakangiting sagot ng driver. Nagulat ako sa sinabi ng driver.
Pero mas minabuti ko na lang ang manahimik. 5 taon na kaming magkasama ni Ray sa trabaho. At yun, ang unang beses na may pinagawa ang boss namin sa aming dalawa. Hindi sana ako papayag nun dahil kilalang kilala ko na si Ray. Pero ang sabi ni boss, tataasan daw niya ang sahod namin kapag pumayag kami at maging successful ang gagawin namin. At dahil kailangan ko din ng pera, pumayag na ako. 20 minutes din yung biyahe namin noon bago kami nakarating sa boarding house na sinasabi ng driver. Masikip ang kwartong yun at iisa ang kama. Magtatakip silim na noon, ang sabi ni Ray, kakain daw muna kami. Pinaunlakan ko ang kanyang paanyaya. Kumain kami at naglibot-libot muna sa lugar na yon. Pagkatapos noon, bumalik kami sa boarding house na inupahan namin ng 2 araw. Sobrang nahihirapan ako dahil first time ko lang siyang makasama sa isang maliit na kwarto. Pero hindi na ako nagreklamo at hindi ko pinahalatang na ilang akong kasama ko siya. Yung pagod namin ng 2 araw, sulit na sulit ito. Dahil naging matagumpay ang lahat. At dahil dyan, gaya ng sinabi ni boss, tumaas ang sahod namin at na-promote pa kami. Ang sabi ni Ray, mag-celebrate daw kami. Tinawagan niya ang asawa ko at sinabi niya ang plano niya. Pumayag naman si Mister dahil malaki nga ang tiwala niya sa kanya. Ayaw kong maraming kalat, kaya sinabi ko kay Ray, dun na lang kami sa bahay niya. Pumayag naman siya, at ang sabi niya, para daw mas masaya, tawagan daw niya yung mga kasamahan namin sa trabaho. Ayaw ko namang maging KJ, dahil totoo naman kasi ang sinabi niya, mas masaya pag mas marami. Tumulong ako sa paghahanda ng mga pulutan. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagsidatingan na yung mga kasamahan namin. Masaya kaming lahat at halos lasing na rin yung mga kasama namin. Pero kami ni Ray, kontrolado lang ang pag-inom. Kami kasi yung mag-aasikaso sa kanila. Lalong-lalo na sa mga pulutan. Wala naman silang masabi sa amin dahil talagang todo yung pag-asikaso namin sa kanila. Nung maghahating gabi na, sabay-sabay na silang nagpaalam. At nung nakauwi na silang lahat, sobrang dami yung makalat. Tutulungan ko sana si Ray para ayusin yung makalat na yun. Kaya lang, ang sabi niya, siya na lang daw ang bahala sa lahat. Mila, ihatid na kita. Iwan mo na yung mga kalat dyan. Baka mamaya, ano pa ang sasabihin o iisipin ng kaibigan ko. Kanina pa kasi siya nagtatanong kung kumusta ka. Ang sabi ko naman, okay ka lang. Halika na Mila, ang sabi ni Ray. Ano? Grabe talaga yung asawa ko, no? May cellphone naman ako Bakit pa sa'yo tinatanong kung okay lang ako? Wait lang Ray. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa ko. At dito ko na lang nakitang low bat na pala ito. Kaya pala hindi na ako nakatanggap ng tawag mula sa asawa ko. Hay nako naman, bakit ngayon pa? Kaya pala low bat naman palang cellphone ko. Sige na Ray, ihatid mo na ako sa bahay para makapag-charge na ako, ang sabi ko kay Ray. Umuwi na nga kami at gaya ng sinabi ni Ray, inihatid niya ako. Ang buong akala ko noon, uuwi na rin siya agad. Pero, nung nakapasok na kami, ang sabi niya, gusto raw niya ng kape. Sige, maiwan muna kita dito. Maupo ka muna dyan sa sofa. Wait lang ha. Magtitimpla lang ako ng kape. Ang sagot ko naman. Nung time na yon,
Agad na nga akong nagtungo sa kusina para makapagtimpla na ng kape dahil gusto ko nang umalis na si Ray. At habang nagtitimpla ako ng kape, narinig ko ang boses ni Ray mula sa aking likuran. Mila, kumusta ka naman? Ang tanong nito. Sus Mariosep naman, Ray. Ano bang klaseng tanong yan? Nakikita mo naman na okay ako. Ano ka ba? Okay ako pero nahihirapan. Bakit mo naman naitanong yan? Tsaka, teka nga, parang may ibig sabihin yung mga tanong na yan. Ano ka ba? Ang sagot ko naman. Mila, wala akong ibig sabihin sa tanong ko sa'yo. Nakikita ko naman kasi na nagpapanggap na okay lang. Pero ang totoo niyan, hindi ka naman okay. Lalo na at wala ang asawa mo. Paano na lang kaya yung malamig na gabi? Kawawa naman yung unan mo. Kung nag-iisa ka lang, Mila. Hindi mo ba namimiss ang mister mo? Ilang buwan na rin kasing nakakalipas mula nung huling uwi niya. Hindi mo lang ba iniisip yung mga gabing magkasama pa kayo? Alam mo, Mila, kahit hindi mo nasagutin ang mga tanong na yan, alam ko naman namimiss mo ang asawa mo. Huwag na tayong maglokohan pa. Siyempre, isa kang tao. Tao ka, Mila. At may pangangailangan din. Kaya, kung may gusto kang gawin o iniisip na gagawin para maibsan ang pananabik mo sa asawa mo, huwag kang matakot na gawin yun. Huwag mo ding isipin na magsumbong ako dahil naintindihan kita, Mila. Huwag na huwag mong pagkaitan ang sarili mo. Kung saan ka masaya, gawin mo. Ang sabi nito. Ha? Anong sinasabi mo, Ray? Ang labo mong kausap? Ang dami mong sinasabi? Ay nako, alam ko, lasing ka lang. Ang mabuti pa, kunin mo na tong kape mo. Ubusin mo na yan agad-agad. At pagkatapos nun, umuwi ka na. Ang dami mong sinasabi. Baka mamaya, gagawin ko na yan, sige ka. Ikaw din. Sasabihin ko sa asawa kong, tinuruan mo ako. Sasabihin ko sa kanyang, nilason mo ang utak ko. O ano, gusto mo bang gawin ko yan? Pag hindi ka pa tumigil dyan, Ray, gagawin ko talaga. Ang pabirong saad ko. Ay nako, gaya nga ng sinabi ko sa'yo, hindi naman ako magsusumbong. At kung gusto mo, samahan pa kita. Mas gusto kong ako ang makakasama mo kaysa naman ibang lalaki pa dyan. Baka mamaya, mapahamak ka pa pag ibang kasama mo. Pag ako, ang kasama mo kasi siguradong aalagaan kita at syempre mag-iingat tayo. Pangako, Mila, papaligayahin naman kita at pupunuan ko ang pagkukulang ng asawa mo. O ano, Mila, payag ka ba? Ang hindi ko inaasahan na sasabihin nito. Anong papayag na naman na sinasabi mo? Ikaw, Ray, ha? Tumigil ka dyan. Parang ewan Bilisan mo na nga kasing ubusin yung kape mo para makauwi ka na. At para makatulog na rin ako. Anong oras na mag-uumaga na sa ibang bansa. Tatawag na yung asawa ko mamaya at malalaman niyang nandito ko pa sa bahay namin. Sige na, Ray, parang awa mo na. Bilisan mo na. Ang sagot ko sa kanya. Nakakainis ka naman, Mila Paano ko to bibilisan? Hello? Okay ka lang ba? Mainit to. Mainit na kape ang iniinom ko. Mapapaso naman ako nito pag binilisan ko. Hayaan mo. Pag tumawag ang asawa mo, manahimik lang ako. Promise. At habang nag-uusap kami ni Ray, heto na nga ang mister ko. Tumatawag na siya.
Dali-dali kong tinanggal sa charger ang cellphone ko at tumakbo na ako papasok sa kwarto. Nahiga ako sa kama at nagkumot. Kunwari, nagising ako sa tawag niya. "Hello, love. Good morning." Ang sabi ko. "Uy, love, good morning din. Kumusta ka? Mukhang bitin yata ang tulog mo ah. Sige, matulog ka muna." Ang sabi nito. Hinihintay ko pa yung mga sasabihin niya, pero nung tiningnan ko ang cellphone, nagulat na lang ako dahil naka-call ended na pala ito. Dahil sa biglaang pagpatay ng asawa ko sa cellphone niya, parang nawala yung epekto ng alak sa katawan ko. Ayaw ko namang mag-overthink. Ang iniisip ko na lang nun na posibleng dahilan, siguro nagmamadali na siya. Hinayaan ko na lang ang asawa ko at ang sabi ko sa aking sarili, tatawagan ko na lang pag break time na niya. Bumangon na ako noon at bumalik sa kusina na kung saan nandun si Ray. "Oh, kumusta naman ang pag-uusap ninyong mag-asawa?" Ang tanong ni Ray. "Hayun, ayos lang naman. Pero, alam mo, nagtataka ako. Yun kasi ang unang beses na gawin niya sa akin." Ang sagot ko naman. "Ano ba kasing ginawa niya?" Ang tanong nito. "Nag-off ng call na hindi man lang nagpaalam ng maayos. Ito yung unang beses na gawin niya sa akin. Kaya nga ako nagtataka eh. Napapaisip ng kung ano-ano ang dahilan. Bakit na ginawa yun?" Ang sagot ko. "Mila, baka naman busy yung tao. Alam mo naman sa ibang bansa mahirap dun. Trabaho niya lahat. Gaya na lamang ng pag-ayos sa kwarto niya, magluluto pa siya, at marami pang iba. Magdasal ka na lang na sana busy lang talagang asawa mo. Sana mali yung iniisip mong pwedeng maging dahilan kung bakit ganun siya. Ayokong dumagdag pa sa iniisip mo. Kaya umuwi na ako. Uuwi na lang ako, Mila." Ang sabi ni Ray. Umuwi na nga si Ray at ako naman, pumunta ako sa sala. Palakad-lakad ako doon habang hinihintay ang break time ng asawa ko. At pagkalipas ng 3 oras, dumating na ang pinakahihintay ko, yung break time ng asawa ko. Tinawagan ko siya pero hindi ko siya makontak. Parang mas lalo akong nag-overthink at naragdagan ang pagdududa ko sa asawa ko. Nagsimula na akong mag-isip ng kung ano-ano hanggang sa sumagi sa isip ko si Ray. Nagtungo ako sa bahay ni Ray para kasi nag-usap silang dalawa. Pero itong si Ray naman, paulit-ulit na akong kumakatok, hindi pa rin niya binubuksan ang pintuan. Nung hindi niya binubuksan, pumunta ako sa likod ng bahay niya. May pintuan din doon. Ilang beses ko din kinatok ang pintuan na yun. Pero wala pa rin. Nakaramdam na ako ng inis dahil hindi man lang niya binuksan ang pintuan. At dahil sa sobrang inis ko, pinihit ko na ang seradora ng pinto. Hindi naman pala nakalak yun. Pumasok ako sa loob at laking gulat ko. Nung nakita ko si Ray, may kasama palang itong babae. Kaya pala, hindi niya marinig na kumakatok ako. Yun pala, nag-e-enjoy na siya. Abalang-abala na siyang kumakain. Oo, nakahiga ang babae sa lamesa. At si Ray naman, pinapak niya ito ng pinapak. Habang ito ay nakabukaka. "Ray, pambihira naman oh. Paus na ako sa kakasigaw. Nandito ka lang pala. Mas mahalaga na ba ang babaeng ito kaysa sa akin? Alam mong may problema ako. Kaibigan mo kami. Huwag mong sabihin na mas importante pa ang babaeng ito kaysa sa amin. At ikaw naman,
Babaeng aliparot. Ayusin mo ang sarili mo. Malanding to. Nakakadiri ka. Ray, palayasin mo na ang babaeng ito. Ngayon na, ang sigaw ko. Ray, sino ba tong babaeng ito? Hoy, babae. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa namin? Panira ka talaga ng momento. Nakita mo naman, nag-e-enjoy kami. Lalo na itong kaibigan mo. Kaya pwede ba? Umalis ka muna. Ayaw kong mabitin ang kaibigan mo. Umalis ka na. Ang sabi ng babae. Aminado akong trespassing ang ginawa ko. Pero hindi ko pinalampas ang talas ng dila ng babaeng kasama ni Ray. Dahil sa sobrang inis ko, sinampal at sinabunutan ko siya. Halos malagas na ang mga buhok nito. Yung nag-uumapaw kong galit, sinalubong yun ng babae. Nakipagsambunutan din ito. Nagpagulong-gulong kami sa sahig. Halos hindi na kami maghiwalay noon. Pero, nung naibuhos na namin ang aming sama ng loob, naghiwalay rin kami ng kusa. Buti naman at naghiwalay din kayo. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Bakit humantong sa ganito ang lahat? Talaga bang nagsabunutan talaga kayo? Ang sambit ni Ray. Honey, maliwanag pa sa sikat ng araw. Yang kaibigan mo, siya yung may kasalanan. Ang sarap-sarap ng ating labing-labing tapos biglang susulpot yan. Pero, teka, ano na lang kaya kung makijoin ka na lang sa amin? Isang lalaki, dalawang babae, o ano, payag ka ba? Ang wika ng babaeng kasama ni Ray. Ang kapal din ng pagmumukha mo no? Ang lakas ng loob mong sabihin ng mga yan. Namumuro ka na ha. Kanina ka pa. Gigil mo ako sa talim ng dila mo. Kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas, wes, lumayas ka na. Ang nanggagalaiting sambit ko. Nakakarindi na kayo, pwede ba? Huwag na kayong mag-away. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos to Han, umuwi ka muna. Babalik ka na lang mamayang gabi. May problema si Mila. Kaya, intindihin na lang natin siya. Pangunawa ang kailangan niya ngayon, hindi yung galit. At ikaw naman, Mila, huwag ka namang ganyan. Gusto ko lang naman masulit ko din yung binayad ko sa kanya. Kaya sana, maintindihan mo rin ako. Oo, tama ang narinig mo. Binayaran ko lang siya para paligayahin niya ako. Ang saad ni Ray. Han, paano mo masusulit ang binayad mo kung aalis naman ako? Sa tingin ko, hindi na kailangang umalis pa ako. Dalawa naman yung kwarto nyo. Kaya dun muna ako, ang sabi ng babae. Hindi na ako sumagot noon dahil pumasok na siya sa kwarto. At nung nakalis na ang babae, kinausap ko si Ray. Ray, anong nakain mo? Alam kong nananabik ka na. Pero bakit ganong babae ang pinili mo? Nakakasiguro ka bang malinis ang babaeng yon? Ang mahirap kasi sa'yo. Mas inuuna mo ang init ng katawan mo. Pwede mo namang gawin niyang mag-isa, di ba? Ray, mas importante yung kalusugan mo. Bakit? Nakakasiguro ka bang malinis siya? Hindi ka man lang nag-isip ng maayos? Ang wika ko. Sandali nga lang, Mila. Dahan-dahan lang. Kanina pa kita napapansin ang init ng ulo mo. Siya nga pala. Bakit ka napasugod? Alam mo, mas maganda kung doon tayo sa kwarto kung mag-usap. Ang sambit ni Ray. Hinawakan ni Ray ang kamay ko at pumasok na kami sa kanyang kwarto.
Mahigpit ang pagkakahawak niya sa palad ko. Nakaramdam ako ng kakaibang init habang hawak niya ang kamay ko. Nung naisarado na niya ang pintuan, naupo kami sa maliit na sofa. Napabuntong hininga ko habang nakaupo doon. Ang lalim naman niyan, Mila. Pwede bang sabihin mo na sa akin ngayon ang dahilan kung bakit ka ganyan? Biglang nag-iba ang mood mo? Ang wika ni Ray. Kasi nga naman, sino ba naman ang hindi maiinis? Yung asawa ko hindi ko makontak, Ray. Kaya ako pumunta dito para tanungin sana kung nag-usap ba kayo ng asawa ko ay nag-chat man lang sa'yo. Alam mo, kagabi pa ako hindi mapakali. Kagabi pa iba yung kutob ko eh. Bigla kasing nanlamig. Wala naman akong alam na dahilan kung bakit ganun siya. Siya nga pala, lalaki ka. Alam kong alam mo yung mga senyales kung may ibang babae ang isang lalaki. Ang sagot ko. Mila, yung mga sinasabi mong biglang pagbabago ng asawa mo, isa na yan sa mga senyales na may ibang babae na siya doon. Hindi ko gilugulong isip mo ha. Sinasabi ko lang yung totoo. Ganyan na ganyan ako sa asawa ko nung may iba na ako. Yun bang pakiramdam mo? Hindi mo na siya mahal? Hindi mo man lang nararamdaman na nananabik ka ng pagkasama mo siya? Lihid sa aking kaalaman, lihim na pala siyang nagmamasid. At nakikiramdam na rin hanggang sa ayun na, nahuli na ako sa akto. Hindi na ako nag-deny nun dahil paano ko pa depensa ng sarili ko kung nahuli na nga ako. Hinayaan ko na lang siyang magdesisyon kung anong plano niya. At yun, sinabi niyang gusto na niyang makipaghiwalay. Hinayaan ko na lang siyang umalis, total, wala naman kaming anak. At isa pa, hindi na ako masaya sa piling niya. Kaya heto ako ngayon, mas pinili kong mag-isa. Mas okay na yung ganito. Walang puipigil sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Kahit kumastos pa ako, basta maging masaya lang, gagawin ko yun. Gusto ko kasing mag-enjoy sa buhay. Kaya ikaw, piliin mo rin ang maging masaya. Huwag kang magpaka-stress. Yung asawa mo nga, nagagawa niyang lumigaya sa piling ng iba. Kung kaya niya, dapat kaya mo rin. Mahirap sa umpisa, sa una, dahil hindi ka nga sanay magtaksil. Pero pag sanay ka na, baliwala na lang yun. Huwag mong gawing kaawa-awang sarili mo. Huwag kang magpatalo. Huwag kang magmukmuk na lang dyan. Ang sabi ni Ray. Sa dami ng mga sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Kaya hindi na ako nagsalita pa. Maya-maya pa ay nagpaalam siyang lalabas muna saglit. Hinayaan ko. At nung bumalik na, may dala na itong alak. Inabot niya sa akin. At ako naman, ewan ko ba kung bakit ko ininom yun. Yan ang gusto ko, Mila. Uminom tayo at mag-enjoy. At habang nagsasaya nga kami, kung ano-anong kwentuhan ang aming pinag-uusapan, nung biglang may kumatok sa pintuan. Sabay sabing, "Can I join?" Ang sabi ng babaeng babayaran. Nagtinginan kami ni Ray nung narinig namin ang sinabi ng babae. Binuksan ni Ray ang pintuan. Hay sa wakas, buti naman at binuksan mo din, Ray. Nakakaingit kasi kayo eh. Sis, sorry ha. Pasensya ka na. Ang sabi nito. Sus, okay na yun. Kalimutan mo na kung ano yung nangyari kanina. Sige na, pumasok ka na at uminom na lang tayo. Ang sagot ko. Pumasok na nga ang babae na yun. Ang buong akala ko nun, alak lang yung pagsasaluhan namin. Hindi pala. Pati pala,
Yung makamundong gawain, pinagsaluhan na rin namin. Oo, tama ang narinig ninyo. 2 babae at 1 lalaki. Salitan kami ng babae. At nung ako na ang nakasalang, sa hindi inaasahan, tumunog ang cellphone ko. Asawa ko ang tumatawag. Ayaw kong pigilan si Ray sa kanyang ginagawa. Kaya ang ginawa ko nun, habang kausap ko ang asawa ko, nag-e-enjoy din si Ray sa piling ko. Magaling si Ray. Pero parang nakukulangan ako dahil hindi ako makasigaw. Pinutol ko ang pag-uusap namin ng mister ko at nag-focus muna ako kay Ray. Solve na solve ako that time. Pagkatapos nun, umuwi na ako sa aming bahay. Kakapasok ko lang nun sa loob nung biglang tumunog ang cellphone ko. Huminga muna ako ng malalim bago sinagot yun. Sinagot ko ang tawag na yun at sobra akong nanlumo. Nung narinig kong may kasama ang asawa ko sa kama. Ang bilis ng karma. Habang nakikinig ako sa ingay nila, dito ko na lang naisip yung nagawa ko. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Naghiganti ang mister ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Sobra akong nanghina. At habang nakatayo ako at nakikinig, nung bumukas ang pintuan ng aming bahay, si Ray ang nagbukas noon. Mila, anong nangyayari sa'yo? Ang tanong niya. Niyakap ko si Ray at umiyak ako ng umiyak. Tahan na Mila, hindi mo deserve yung ganito. Tara sa kwarto mo, ang sabi nito. Pumasok na nga kami sa kwarto. Mila, huwag ka nang umiyak. Naintindihan kita, pero sana maintindihan mo rin ako. Ayaw kong nakikita kitang ganyan. Kung hindi ka na mahal ng asawa mo, hayaan mo ako na lang ang magmamahal sa'yo. Naawa na ako sa nakikita kong kalagayan mo ngayon. Alam kong masakit at alam kong masakit din ang pinagdadaanan mo ngayon. Asawa mo siya at alam kong mahal na mahal mo siya. Pero sana, hayaan mong mahalin din kita. Hindi ako nagmamadali. Nakahanda akong maghintay, Mila. Kung pagbibigyan mo lang ako, pangako, magbabago na ako. At ang gusto ko, umalis na tayo sa lugar na to. Magsimula tayo ng panibagong buhay, ang sabi ni Ray. Teka nga lang, Ray. Akala ko ba, kaibigan mo kami? Bakit ganyan yung mga sinasabi mo? Iniisip mo rin ba ang pwedeng mangyari pag malaman ng asawa ko ang plano mo? Kung naawa ka lang sa akin, please lang, huwag kang maawa. Kaya kong pasanin ang problemang ito. Kayang-kaya ko, ang sambit ko. Mila, hindi ito awa. Malinis ang hangarin ko, mahal kita. At habang nagsasalita si Ray, naramdaman kong mas lalo siyang humigpit ng yakap. Hawak niya sa aking mga kamay. Kasabay nun, ang unti-unti niyang paglapit sa aking mukha. Hinayaan ko na lang si Ray sa mga gusto niyang gawin sa akin. Dahil na rin siguro sa matinding galit ko sa asawa ko. Kaya nakalimutan ko na ang masamang binabalak ni Ray. Pagkatapos, ang pangyayaring yun, hindi na umalis si Ray sa bahay. Ang sabi niya, aalis lang daw siya pagkasama niya ako. Hindi ko na nga pinilit si Ray na umalis sa aming bahay. Hinayaan ko na lang siya. 1 buwan na hindi nagparamdam ang mister ko. Hindi na ako nagtataka kung bakit nakalimutan na niya ako. Kasi nga naman,
may ibang babae na rin siya. Nung hindi na nagparamdam ang mister ko, sinabi ko kay Reyna, payag na ako sa gusto niyang mangyari. Umalis nga kami sa lugar na yun at pumunta kami sa lugar nila Ray. Masaya ang mga kamag-anak niya nung nakita nila ako. Naging masaya at tahimik ang pagsasama namin. Hanggang isang araw, may balitang nakarating sa amin. Umuwi na raw ang dati kong asawa mula ibang bansa. At ang sabi nila, may sakit na raw siya. Dahil sa balitang nakarating sa amin, napaisip ako, karma na ba ang nangyari sa kanya? Dahil siya ang unang nagloko. Sinaktan niya ako ng sobra. Aminado naman ako na nagkasala rin ako, pero hindi naman ako gagawa ng hindi maganda kung hindi siya yung nauna. May mga kamag-anak ng dati kong asawa ang pumunta sa lugar nila Ray. Pinipilit nila akong sumama sa kanila dahil yun daw ang hiling ng dati kong asawa. Nagmatigas ako noon. Sinabi ko sa kanilang ayaw ko na siyang makita pa kahit kailan. Pero ang sabi ni Ray, pagbigyan ko na raw ang huling hiling niya. Pumunta nga kami sa dating bahay namin at halos hindi ko na nga nakilala ang dating ex ko. Sobrang payat na niya. Umiiyak siya habang humihingi ng tawad sa akin dahil sa ginawa niya. Pareho lang naman kaming nagkasala, kaya humingi din ako ng tawad sa kanya dahil sumama ako sa kaibigan niya. Aminado siyang kasalanan niyang lahat dahil siya yung unang nagloko. Para maging magaan ang loob namin, nagkapatawaran kaming dalawa. Pagkatapos ang pag-uusap namin, bumalik na ako sa lugar nila Ray. At pagkalipas ng ilang buwan, nabalitaan naming patay na ang ex ko. Hindi na niya kinaya pa ang sakit na dumapo sa kanya. At para walang masabi yung mga kamag-anak ng ex ko, pumunta kami sa lamay. At pagkatapos ng libing, pinag-usapan namin ni Ray ang aming pagpapakasal. Oras na rin siguro para sa aming pag-iisang dibdib at para maging legal na ang aming pagsasama. Sa ngayon, masaya na kami ni Ray. Masasabi kong maswerte ako dahil mabait at talagang responsableng asawa siya. Tinupad niya ang pangako niyang magbabago na siya. Yung buhay ko noon na masalimuot, napalitan ngayon ng sobrang saya at nagkaroon na rin ako ng peace of mind. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Ray.